Perang pwedeng i-withdraw kada araw nilimitahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kalahating milyong piso o katumbas na halaga sa foreign currency. Kung hihigit dyan, ayon sa BSP, dapat gumamit ng cheque o digital transfer ang mga kliyente. At ang mga bangko naman ay inaatasan mag-due diligence o maiging pagsusuri sa transaksyon at iulat kung ito ay kaduda-duda. Sabi ng BSP, inaobserbahan nila ngayon ang malaking risk o panganib ng money laundering, terrorism financing at proliferation financing o pagbili ng mga weapon of mass destruction. Ombudsman binawi ang 6 na buwang preventive suspension mula noong Hulyo kina GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso at 6 pang opisyal. Nagugat ito sa umunay di aprobadong pagbili ng GSIS ng 1.4 billion pesos na halaga ng stock sa isang renewable energy company noong November 2023. Ayon kay Acting Ombudsman Dante Vargas, base sa kanilang pagsusuri, hindi nila nakikitang sagabal sa investigasyon ang pagbabalik trabaho ng mga opisyal. Tuloy naman ang suspensyon sa 2 opisyal na hindi na konektado sa GSIS. Umento sa araw ang sahod sa Calabarzon inaprubahan. Magiging 508 pesos ang starting wage sa sektor ng agrikultura at maliliit na retail and service business. Sa non-agriculture sector naman, magiging 525 hanggang 600 pesos ang arawang sahod. 2 tranche ito ay patutupad, una sa October 5 at ikalawa sa April 1, 2026. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.